Napakapalad po natin ngayong umagang ito. Naniniwala po ba kayong mapalad tayong lahat? Amen? Sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. Sabi mo sa katabi mo, malapad ka. Malapad ka. Mapalad ka. Bakit po tayo mapalad ngayong araw na ito? Sapagkat ang misa po natin, ang equivalent ng misa natin ay hindi lang po isa, kundi dalawa. Sapagkat dalawang pare equals dalawang misa equals dobleng pagpapala ang tatanggapin ninyo ngayong umagang ito. Kasama po natin si Father Mio Pabino. Mga kapatid, sa buhay po ay hindi natin maiiwasan. Meron tayong mga bagay na hindi maiiwasan sa buhay. Ano po kaya yon? Problema. Talaga pong bahagi ng pag-iral, bahagi ng ating karanasan, problema. Kaya nga gusto ko kayong tanungin, gusto ko makikisama kayo kung yung nararamdaman ninyo, tatanungin ko po kayo at ang sagot po sana ay yung totoo. Sino po sa inyo ang may problema ngayon? Taas ang kamay. Ayan. Ito lang ang may... Sino po? Yan ang kagandahan sa Pinoy. Pag tinanong mo, talagang hindi nakikisama. Talagang hindi nataas ang kamay. Ayan, ang hindi po mag-response, kukunin na ni Lord mamaya. Ayan. Sino po ang may problema ngayon? Ayaw nagkaintindihan. Problema sa asawa. Sino po ang may problema sa pera? Oy, ang dami. Sino po naman ang walang problema? Taas ang kamay. Nanay, kahiya-hiyaman yung walang problema. Dapat kinukuha na ni Lord. Kasi po habang tayo po naririto, may problema tayo eh. Masakit yung tuhod. Problema yan. May hindi pagkikasunduan doon sa kapitbahay mong Marites, Marimar, Marisol. Ayun. Problema yan eh. Kasi kung wala po tayong problema, dapat po kayo'y pinaglalamayan na. Amen? Kaya lahat po tayo may dinadalang problema. At sa bawat problema natin, maraming mga pagkakataon tayo'y nagko-complain. Tayo po ay tinatanong natin si Lord, bakit ako? Bakit laging ako? Ako naman ay sumisimba. Ako naman ay nagbabago ng buhay. Bakit hindi yung kapitbahay kong tsismosa na lang? Bakit hindi yung bianang kong bungangera? Yun na lang. So mga kapatid, marami po tayong katanungan. At ito po yung karanasan ni Propeta Jeremias na siya po ay napakaraming mga pinagdaraanan at halos sumuko na po siya sa pagharap sa problema. At dito rin po sa banal na ebanghelyo, nag-intro na ang Panginoon at sinabi niya sa mga disipulo, well, ako ay mahihirapan. Ako ay ipapapatay ng mga punong pare. Doon pa lang po, naroon na. Ipinakita na ng Panginoon na hindi maaaring hindi tayo makaranas ng mga pagsubok. Alam po niyo, ako po ay, kung si Father Mio sa September 8 ay 25 years na sa pagkapare. Ako po sa Sabado ay sa matinding habag ng Diyos ay 34 years na sa pagkapare. Maring mukha lang akong bata ang isip, pero 34 years na po akong pare. At sa loob po ng 34 years na pagiging pare, I have come across with people with different problems, different trials in their life. Marami na po akong
harap na iba't ibang mga may karamdaman. Merong bata pa lang, may leukemia na. Buwan pa lamang, butas na yung puso. Pe-pray over ko po. And it breaks my heart to see people suffering. Meron namang lalapit, Father, pwede po bang i-pray over niyo ako? Kasi po, malapit na po akong mabura sa kalendaryo. Dalaga po. Matagal na daw siyang dalaga. At bato-bato sa langit ang tamaan ay may bukol. At gusto po sana, may tinamaan, sorry po ha. Father, pagdasal po ninyo ako, mabubura na po ako sa kalendaryo. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Abot ka pa sa medida. At abot ka pa sa pabinggo. Hanggang 75. Alam nyo, kahapon may kinasal nga po dito. 67 years old. Oh, di ba? May pag-asa ka pa. O, diba? 67 years old, ang napangasawa pa ay puging-pugi. O, 30 plus years old, chinismis pa. Pero, ibig sabihin po, kailangan lang talaga nating maghintay. And in my praying over po, iba-iba yung mga na-praying over ko. Merong mga grabeng karamdaman, merong mga simpleng karamdaman, meron namang lalapit, Father, pwede ho ba paki-pray over niyo ako na mabuntis? Abay, pati pagbubuntis po, problemahin ko. Meron namang pinipray over ko dahil sa dami po ng aking mga pinagdadasal. Sabi ko, Lord, pagalingin po ninyo ang diabetes ng aming kapatid na ito. Father, wala po akong diabetes. High blood po ang sinabi ko sa inyo. Ay, nalito na ako. Sabi ko, alam mo, preventive medicine lang. Dahil baka magka-diabetes ka. Parang sinasabi ni Lord na magkaka-diabetes ka. Kaya ipagdadasal ko na yung magiging darating mong sakit. Ano pa? Bahagi po ng buhay natin ang mga paghihirap. Pero even Jesus experienced a lot of suffering. Pwede niyang hindian na siya'y pumunta ng Jerusalem. Because Jerusalem is the place for trials, the place for suffering, and also it is a place for the triumph of the Lord. Naalaala natin, 2 linggo na kasi natin tinatalagay si Pedro. Saint Peter, sabi nung isang araw, tinanong ng Panginoon, sino daw ako? Anong sagot ni Pedro? Kayo po ang Mesiyas. Kayo po ang Diyos na buhay. Ngayong araw na ito, anong sabi niya? Satanas ka! Ang iniisip mo ay hindi ang plano ng Diyos. Ang iniisip mo ay ang tungkol sa plano ng tao. Mga kapatid, bakit po kaya niya sinabihang Satanas? Eh siya yung leader ng simbahan. Mga kapatid, there are 3 demonic manifestations na makikita po natin kay Pedro. Number 1 is the abandonment of the cross. Kapag tayo ay puro pa-easy-easy na lang, gusto natin easy money, gusto natin ay easy life, at ayaw mo na ng cross, chances are, hindi natin tinutupad ang kalooban ng Diyos. Pangalawa ay dropping of, sabihin po natin, of discipline. Kapag nawala na po ang disiplina sa ating buhay at gusto natin maalwan lagi, then chances are the demonic manifestation is in you. And lastly, the loss of sacrifice. Kung ayaw mo nang magsakripisyo, kung ayaw mo nang yakapin ang krus, katulad ni Pedro, ay eto, may problema po tayo. Mga kapatid, the Lord laid down His condition for us to become His disciples. Ano pong inihingi ng Panginoon? 3 bagay rin. Una, deny yourself. Kalimutan ang sarili. Pangalawa, pasanin ang krus. At pangatlo,
sumunod sa Panginoon. So 3 things: deny yourself, carry your cross, and then follow me. Simulan natin dun sa una. Madali bang kalimutan ang sarili? Di po ba ang hirap? Sabagat lagi ang pinakamahalaga ay me, mine, ako, ang aking bulsa, ang aking plano, ang aking sarili. Pero mga kapatid, itong hinihingi ng Panginoon, forget yourself. And then, if you forget yourself, then you are ready to follow the Lord. If you would like to follow the Lord, then you need to lose something to gain better. Sa wakas, nanalo rin ang gilas. Talagang salamat po. At nanalo laban sa China. Of all the countries, tuwan-tuwa po ako. Dahil alam naman po ninyo, ang ating mga kapatid na ito ay ating kalaban. Ang pinaglabanan pala kahapon ay hindi Olympics, West Philippine Sea. Kaya nanalo na po tayo. Palakpakan natin ang gilas. Ayan. Umulan ng 3 points kahapon kay Jordan Clarkson. At magandang-maganda ang laro. Salamat naman, Chat Reyes, sa iyong tulong at tama lang na magpahinga ka na. Dahil pagod na pagod ka na. Maraming salamat sa iyong mga sakripisyo. Pasensya ka na talaga at maraming buzzers dahil mahal namin ang aming bansang Pilipinas. At ayaw natin na hindi man lang manalo. Kaya salamat. Kasi yun ang paalaala ko nga kay Chat Reyes na ang basketball ay 4th quarter. Lagi tayong lamang sa 1st quarter. 2nd quarter lamang. Pagdating ng 3rd quarter, tambak na. Pagdating ng 4th quarter, marder na. Kahapon puging-pugi tayo. Muli po palakpakan sa Gilas, Pilipinas. Mga kapatid, if you let go of something that is precious in you, and if you learn to let God control in your life, diyan po tayo makakaranas ng tunay na kahulugan ng buhay. If you let go of your smoking, then there is an additional life that you have. If you let go of your too much drinking and eating, then you extend your span of life. Mga kapatid, maraming beses po ako nagsikap na mag-diet. Maraming beses po akong nag-no meat, no rice, after 6. Ang ganda pong naging resulta. At sabi ko, talagang meron kang dapat tanggalin para you become the best version of yourselves. Yung mga atletang ito, kaya nanalo siguro ang Pilipinas kahapon, at talagang bugbog sa mga paalaala, and then they really exerted a lot of effort. Mga kapatid, when you are talking about being the disciples of the Lord, we must be ready to deny ourselves. Ang problema po kasi, ang ating nasa sa isip lagi ay yung ating iiwanan. Hindi po natin naisip yung ating dadatnan. Nung ako po ay seminarista pa, ay talagang napakahirap po nang ako po ay malapit na maging pari, saka ako nagka-girlfriend. Sabi ko Diyos ko, ang hirap naman, para ako nasa nag-uumpugang bato. Mahalay naman po na sa umaga, hawak ko katawan ni Kristo. Sa gabi naman hawak ko katawan ni Kristi. Liwanagin po ninyo ang aking pag-iisip. So I need to deny myself. I need to forget about myself so that I can follow the Lord closely. Sa buhay po natin, marami tayong dapat ding iwanan. At wag nating tingnan yung ating mga iniwanan. Tingnan natin yung mga darating na mga pagpapala, siksik, leglig, umaapaw na pagpapala. Amen? Pangalawa, carry your cross. Lahat po tayo may dinadalang krus.
Lahat po tayo ay may pinapasa na krus. But the cross is not a curse. It is a blessing. The cross is not a punishment. It is a reward to follow the Lord. It is a blessing in disguise. It is a pledge of future glory. It is the best possession of the Lord. Kung meron mang espesyal na pag-aari ang Panginoon, walang iba po kundi ang krus. Kayo po, nanay, pag nakakita kayo ng krus, anong nasa sa isip nyo? Ano po yan? Sagisag? Sagisag po ng... Problema? Hindi po. Ayan, pag nakakita tayo ng krus, ibig sabihin problema agad. Ano pa ho? Nay, kayo. Handa na kasi si Nay. Huwag naman po. Paano? Ano pa masasabi? Ano po ang pag nakakita po kayo ng krus, anong nasa sa isip nyo? Pag nakakita po ako, nananalangin na lang po ako. Pag Nananalig na lang. Nananalig. Malalampasan. Okay. Dito, ate, pag nakakita ka ng krus, anong nasa sa isip mo? Mabigat po. Mabigat. Dapat iwasan. Problema, pagsubok, kahirapan, kalbaryo. Pero, mga kapatid, ang krus ay hindi kalbaryo. Ang krus po'y biyaya ng Diyos. In every cross, there is a blessing, and in every blessing, there is a cross. Ito pong aksidente nagpapanibago ng buhay ko. Nang ang aking kamay po'y nabaluktot sa pamagitan ng aksidente. Akala ko po'y katapusan ko na. Pero yun pala ang simula ng aking panibagong buhay. Akala ko po'y hindi ko na magagamit ang aking kamay. Akala ko'y pambasketball lang ito. Yun pala'y panghiling na rin. Sapagkat nung simula po nang ako'y tumanggap ng kanyang mga kamay, there is a special mission that the Lord has given me to become His healing hands. Kaya yung aksidente, yung problemang ito, naging daan ng pagpapala. Abay, swerte pa dahil sabi ko, nagkukumple ako, Lord, bakit naman po ganito ang aking daliri? Sabi ng Panginoon, swerte ka. Dahil yung kamay may ganito. Kung yung isang daliri ay nadamay, naging ganito. Paano ka magmimisa ngayon? Ang hirap-hirap. Sasabihin mo, sumain niyo ang Panginoon. Nako, sasabihin ng iba, nako, itong paring ito maginoo nga, pero bastos. Kaya mga kapatid, lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, lahat ng mga krus nating nararanasan, may katapat na biyaya ng Diyos. Amen? Kaya mamahalin natin yung krus. Yayakapin natin ang krus. Not only during Good Friday that we embrace the cross. We need to kiss, we need to embrace the cross every moment of our life. Bakit po? Sa krus, may kalwalhatian. Sa krus, may kagalingan. Sa krus, may korona ng tagumpay. Mga kapatid, nasa krus ang ating kaligtasan. Puro kayang po. Tandaan natin, habang tayo nagpapasa ng krus, makakaranas tayo ng kalwalhatian, kagalingan, at kaligtasan, at pang-apat, makakaranas tayo ng korona ng tagumpay. Pangatlo, upang tayo makasunod sa Panginoon, kailangan natin munang kalimutan ang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa Kanya. How do we follow the Lord? There is no other way but the way of the cross. The Via Dolorosa. Walang ibang pamamaraan para masundan ng Panginoon kundi ang daan ng krus, ang daan ng Kalbaryo. Paano po ba ako naging pare?
I became a priest by embracing the cross that God is giving me. The cross of losing a loved one. Alam po ba niyo, kami po ay 6 na magkakapatid. Heto na lang po ang natira. Ito po, ang kapatid ko. Tayo nga, Ate Sana. Ayan. Ganda, ano? Palakpakan po niyong Ate Sana ko. Ayan. Yan lang po ang 6 po kami. Pero siya na lamang po ang natira galing pong Amerika. At nag-concert po ang kanyang esposo sa Korea. Kaya sila po ay napapasyal dito at launching ng kanyang book, Filipino Music. Pero, ganun po pala talaga pag kayo ay sumusunod sa Panginoon. If you would like to become followers of Christ, then you need to embrace the cross. Then you need to forget yourself. Then you need to go through a lot of sufferings. Lahat po tayo ay susubukin. So that what will happen? The gold in us will come out. The diamond in us will come out. And we can become the best version of ourselves. That's the only way to follow the Lord. Mga kapatid, kung uulitin po uli ang buhay ko, kahit po mahirap, magpapari po akong muli. Sabagat that's the only way that I can be happy and fulfilled in my life. When I learn to empty myself, to carry the cross of the Lord, and when I'm ready to follow Him on the Calvary, that's the moment that I experience true happiness in my life. Mga kapatid, sa oras pong ito, tayo po'y inaanyayahan ng Panginoon. 3 bagay. Number 1, to obey God's will. Hindi man natin maintindihan, si Jesus tinupad ang kalooban ng Ama. Masakit man, mahirap man, learn to obey God's will. And to follow God's way, we must act on it. We must translate our obedience to concrete action. Pangalawa, love the cross. Because that cross will lead you to eternal life. Pangatlo, put on love on what you are doing. Hindi po mabigat ang krus, sabagat ito po ay pinasan ninyo ng may pag-ibig. Kaya sa araw pong ito, muli tayong inaanyayahan ng Panginoon. Patuloy po nating kalimutan ang ating sarili. Patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Sundan natin siya. And there is no other way but the way of the cross, the way of suffering. Ang tunay pong atleta ay gumagaling sa kanyang larangan kung handa siyang magsakripisyo. Tayo rin po, kung gusto nating tunay na maging disipulo ng Panginoon, learn to kiss, embrace, love the cross that God is giving you. Because in the cross, the Lord said, "This is my special possession." Naalaala ninyo yung commercial na sabi, sino doon ang best friend mo? At sabi ni Lord para sa atin, ang best friend ko, kayo na may mga problema. Kayo na mga may pinagdaraanang maghihirap na yugto ng inyong buhay. You are my best friend. Sino ka doon ang best friend mo? Ikaw na nakakaranas ng mga problema. At ikaw na nakakaranas ng mga problema, kung ikaw'y magtsatsaga, ang mga problemang ito, ang mga krus na ito, magdadala sa iyo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen and amen. Purihin natin ang Panginoong Diyos.